A blessed Friday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Tayo ay narito ulit sa ating Seeking God in the morning, ang ating daily morning devotion. At tayo ay narito sa ating day 7, ang pagtatapos nitong ating week 1. So, welcome po ulit dito sa ating morning devotion. Ang ating nasimulang topic nung July 1 is Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. Ayan. A blessed morning kay Pastor Eugene. Good morning sa iyo at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. Tayo po, ang Luzon ngayon ay may bagyo. Ayan, malakas ang hangin dito sa amin. I hope everyone is safe. A blessed morning din kay Auntie Paz at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Mapagpalang umaga sa inyo. I hope na safe po ang bawat isa sa mga oras na ito kahit may bagyo. Manatili lang tayo sa ating tahanan at we are grateful na merong ganitong gawain, kahit bumabagyo, pwede pa rin tayong magtipon at magbulay-bulay sa salita ng ating Panginoong Diyos. At sa umagang ito, bago tayo magpatuloy, hihilingin ko po ulit ang bawat isa na yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa araw na ito, nakaloob mo sa bawat isa sa amin sa pagkakataon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyan mo po nawa kami ng iyong banal na spirito, gabayan mo po kami at ingatan mo po, Panginoon, ang bawat isa na patuloy na nananalig sa iyo, Panginoon, lalo na sa panahon ngayon na merong kalamidad dito sa aming bansa. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa bawat isa, ang paggabay, Panginoon, at patuloy na pag-bless mo sa gawain na ito. Sa kabila ng bagyo, kami nagpapasalamat, Panginoon, na meron kaming pagkakataon na magsama-sama online. Dinadalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang magbuklod sa amin. Gabayan mo rin ang mga mahal namin sa buhay na malayo sa aming piling sa mga oras na ito at ingatan mo rin sila, Panginoon, at tulungan mo sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Patuloy din namin hinihiling ang iyong haplos, mapagpalang haplos sa mga anak mo na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Ikaw po nawa, Panginoon, ang magpagaling sa kanila at tumugon sa kanilang mga suliranin, Ama. Gabayan mo rin po, Panginoon, ang iyong lingkod sa umagang ito na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. At lagi mo po nawang linisin ang aming puso't isipan at gawin kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, muli a blessed morning po, Napakalakas ng hangin sa labas. Hindi ko alam kung naririnig ninyo. Pero katulad po ng sinabi ko kanina, I hope ng bawat isa ay safe. At sa ating pagpapatuloy ng gawain natin, sa umagang ito, tayo ay nasa day 7. Ito yung pagtatapos ng week 1. At ang title nitong ating day 7 na morning devotion ay Ang Pusong Handang Maglingkod, The Heart Ready to Serve. Bago po tayo magpatuloy, mag-recap muna tayo doon sa ating mga napag-aralan, tinalakay sa buong 7 days na nakaraan.
So, sa loob ng 6 na araw pala, sorry, kasi pang 7 pala ngayon. Sa loob ng 6 na araw, no, pinag-usapan natin ang pundasyon ng ating quiet power. Mula sa verse na binasa natin, no, sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 4, natutunan natin ang halaga ng pagiging tapat. Hindi lang pagiging tapat, no, pagiging matatag, mapagpakumbaba, maamo, at disiplinado. So nakita natin yung mga halimbawa, no, ng mga buhay sa banal na kasulatan, yung mga karakter sa Biblia na ating naging inspirasyon, yung si Maria, si Abigail, at si Queen Esther din, no, at si Prophet Daniel. At syempre, yung pinakadakilang halimbawa, no, yan ang ating Panginoong Hesukristo. So ngayong araw na ito, pagsasamahin natin yung lahat ng ating natutunan upang makita natin yung tunay na layunin ng impluwensya or influence. Ano ba yung tunay na layunin ng influence sa ating paglilingkod? At bago tayo dumako doon, basahin ko muna po yung ating Bible verse, 2 Bible verse na ating pagbabatayan. Ang una ay matatagpuan natin sa aklat ng Marcos, Kapitulo 10, versikulo 45, o Mark chapter 10, verse 45 sa Tagalog. Ito po yung sinasabi, sapagkat hindi rin naparito ang anak ng tao upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Amen. Ayan. So, ayan yung unang Bible verse. At ang ikalawang Bible verse naman ay matatagpuan natin sa aklat ng Mateo, Kapitulo 23, versikulo 11. Ito po yung sinasabi sa ating King James Tagalog Version. Datapwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Amen. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng mga banal na kasulatan sa umagang ito. Sa pagtatapos ng ating unang linggo, mahalagang tandaan natin ito. Ang lahat ng virtue na ating pinag-aralan ay walang silbi kung hindi ito gagamitin sa paglilingkod. So ito po yung pinaka-core ng ating pag-aaral, no? Yung magamit natin ang mga ugali na ito, no, para sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang tunay na heart of influence ay hindi nakatuon sa sariling kapakanan, kundi sa kapakanan din ng iba. Sa mundong ito, ang success, no, yan yung tingin ng mundo natin eh. Ang success ay ito yung sukatan kung gaano karami yung mga naglilingkod sa atin. So pag maraming naglilingkod sa iyo, o maraming nagsisilbi sa iyo, o marami kang nauutusan, yan yung nagiging sukatan ng mundo na meron kang power. Pero baliktad po yan, no, sa kingdom of God, no? Sa kingdom ng ating Panginoong Diyos, ang tunay na success, ito yung kung gaano karami yung ating napaglingkuran. So kabaliktaran, no? So kung gaano karami yung pinaglingkuran mo, tinulungan mo, pinagsilbihan mo, pinadama mo yung pag-ibig, ito yung tunay na tagumpay ng isang Kristiyano. So, ang ating quiet power ay ito yung pinakamabisang pwede nating magamit kapag tayo ay nagpapakumbaba, no? At naglilingkod ng buong puso. Gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Maalala natin, no, yung Bible verse na binasa natin kanina sa Marcos Kapitulo 10 versikulo sa Mateo Kapitulo 23 versikulo 11, sabi niya, datapwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Yan. So
yung naglilingkod, no? Ito pala yung pinakadakila sa harap ng ating Panginoong Diyos. Ayan. At pinakita rin dito, no, sa nabasa natin dun sa unang-unang verse, dun sa Marcos 10:45, no? Sabi niya, sapagkat hindi rin naparito ang anak ng tao upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ayan, bilang halimbawa, no, natin, pinakamagandang halimbawa natin ay ang ating Panginoong Jesus. Yung kanyang sakripisyo sa krus, ito ay nagbigay daan para sa bawat isa sa atin na magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ayan, so napakagandang paalala ito, no, para sa atin. At summary ng ating week 1, no, yung the heart of influence. Meron din tayong isang inspiring character ulit sa Biblia na ating magiging example, no, para sa umagang ito. Kilala niyo po ba si Dorcas? Mababasa natin siya sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 9, versikulo 36 hanggang 39. Si Dorcas ay isang babaeng puno ng mabubuting gawa at paglilimos. Ibig sabihin, mahilig siyang tumulong. Hindi siya ang babaeng laging nagtatalumpati o yung para bang salita ng salita, ano? Pero sa harap ng marami, siya ay kilala dahil sa mga damit na kanyang tinatahi para sa pagtulong niya, no, sa mga byuda, particularly, no, sa mga widow. So ang kanyang quiet power ay nasa kanyang mga kamay na laging handang tumulong. So nang siya ay pumanaw, ang mga byuda ay umiyak, no, umiyak habang ipinapakita yung mga damit na ginawa niya. So Dorcas, no, left a legacy through service. So isang legacy na hindi mabubura kahit siya ay wala na. So naalala ko rin dito, no, yung aking ina, at gayon din si Uncle Daniel at yung iba pang mga naglingkod, no, sa ating Panginoong Diyos na nakasama natin na pumanaw na. Wala man sila, pero yung mga nagawa nila, hindi siya nawawala, no? Hindi nabubura. Nung Sunday nga, no, nagkaroon ng testimony, no, kasi inumpisahan namin na every first Sunday, since wala kaming Bible study, meron kaming testimony, no, kahit isa o dalawa na testimony, at na ibahagi nga, no, ni Pastor Paul at ni Sister Joanna yung kanilang pananampalataya na kung saan ginamit, no, si Mami at saka si Uncle Daniel para sila ay maakay at magkaroon ng matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So kahit wala na sila, naaalala, no, yung kanilang mabuting ginawa at paglilingkod. So ito yung pinakamagandang legacy na pwedeng sundan ng bawat isa sa atin. So ngayong araw na ito, ang hamon, no, para sa atin o yung ating in-action challenge ay gumawa tayo ng anonymous act of service. Anong ibig sabihin nito? Maglingkod tayo, no, sa isang tao. Ito ay pwedeng kapamilya natin, no, maghanap tayo ng isang tao na pwedeng kapamilya natin, katrabaho o kasamahan sa church. Tapos paglingkuran natin siya nang hindi natin kailangang maghintay, no, ng pasasalamat, or hindi natin kailangan pang ipakita, no, na tayo ay gumagawa ng mabuti dito sa taong to, no. Kumbaga yung service na gagawin natin, no, ay maaring pasasalamat, no, or maaring pagkilala sa
sa taong ito, no? So gawin natin ito, no, na para sa ating Panginoong Diyos. Ipakita natin na yung ating virtue, yung virtue ay yung kabutihan, no? Yung ating virtue o kabutihan ay hindi lang nasa isip natin, kundi nasa ating gawa. Ayan. So, napakagandang pinagbulay-bulayan natin sa umagang ito. So, ngayong linggo, no, itong linggo na ito ay tungkol sa paghubog sa ating puso. Ngayon, alam natin na ang tunay na impluwensya ay nagsisimula sa loob, no, sa ating puso at sa ating isip. Yung handa tayong dalhin yung ating virtue o yung virtue in action o yung kabutihan na meron tayo sa ating puso na tayo ay susunod, no, sa ating Panginoong Diyos. So huwag tayong huwag tayong magsasawang maglingkod dahil ang bawat maliliit na gawain na ginagawa natin para sa ating Panginoong Diyos ay may malaking halaga. Ito ay may malaking halaga sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Amen. So muli, maraming salamat. Congratulations ulit sa bawat isa sa atin na nakatapos nitong week 1. Ayan. At bago tayo tapos dito sa ating morning devotion sa araw na ito, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa buong isang linggo na paggabay mo sa amin, sa lahat ng aming mga natutunan, sa pagtulong mo sa amin, Panginoon, na mapag-aralan ng lahat ng mga bagay na ito, ang pagpapakumbaba, ang pagiging focus at pagiging ready na tumulong at patuloy namin hinihiling, Panginoon, na ikaw po nawa ang patuloy na gumabay sa amin para maipakita namin ang kabutihan sa aming puso at makagawa kami ng mabuti sa aming kapwa na siyang maaring maging legacy namin, Panginoon, ng aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mo na sa lahat ng aming gagawin, ito ay mag-reflect, Panginoon, at magbigay papuri sa iyong banal na pangalan. At Ama, lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat, Ama, sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So muli, a blessed morning po sa ating lahat. And we are now excited for next week para sa ating week 2 na ang title is Grace in the Home. So, mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Keep safe po sa bawat isa, and to God be all the glory. Take care and God bless.